na tayo magpapasya. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng kanyang puso. O, di mo, hindi ikapo, pasya ng puso mo pag ikapo, 10% yun Diba, humita ka ng 1,000, 100 ang ibibigay mo sa pastor. Diba, humita ka ng 10,000, 1,000 sa pastor. Kumita ka 1,000,000, 100,000 sa pastor. Kumita ka ng 100,000,000, 10,000,000 sa pastor. Marami agad siyang pera, wala siyang pagod. Kaya mayaman lahat ng mga pastor ng ikapuan pero ako po, hindi ko tinuturo ikapo. Ang nasa Biblia, tinuturo ko. Ito'y isa sa mga gagamkanan ng kapatid. Mag-aabuloy tayo ayon sa pasya ng ating puso. Hindi pinipilit. Huwag mabigat sa loob. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yan ang pagkakaiba natin sa ibang iglesia. Kung dito sa ating samahan, merong abuluyan, walang pilitan. At hindi ang pastor ang nagtatakda. Sa ibang iglesia po, may takda ang pastor Sa iglesia ni Cristo, ang dami. Sila ang naninira sa akin, pero sila ang maraming abuluyan. Basahin natin si Slu. Huwag kayo magagalit, baka may iglesia ni Cristo dyan. Hindi po kayo inaatake. Ang sinasabi ko lang yung totoo na ginaganap nila na iba sa nasa Biblia. Ano ang nasa kanilang turo? Sister Ruth, pakibasa. Ito po ang nasa Ministerial Ethics and Church Procedures na Iglesia ng Manalo sa page 250. Ang mga inabyaman ang tuwirang mananagot ng lahat ng uri ng salapi ng lokal. Maging ito ay abuloy ng panghuwebes, panglinggo at kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni at pagtatayo ng kapilya. At gayon din ang salapi inilabas mula sa daga, buklod, kadiwa at iba pa. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalapit na salapi. Merong abuloy na panghuwebes, may panglinggo, may kabataan, tinitipon construction, pagbili ng lupa at pagpapakumpuni, pagtayo ng kapilya, gayon din ang laga, buklod, kadiwa, 10 na yun kadiwa at iba pa. Marami yun. Gayon din ang iba't ibang pabilin na may kalakip na salapi. Obligado ka lagi na maglalaga ka pang tatayo sa kapilya. Laga ka ng lagak dyan. Mulain. Tandaan niyo ang talata, mga kapatid. Itong aral na ito, gampanin ito, ikaw ang magpapasya, hindi ang mangangaral, hindi ang ministro. Magbigay ang bawat isa sa inyo ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ngayon, yung kusa mong ibibigay na masaya ibibigay mo, ikaw ang nagpapasya kung magkano bibigay mo. Ikaw ang magpapasya. Malaki man o maliit man, ikaw rin ang magpapasya. 8:3 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatotoo ako, at higit pa sa kanilang kaya ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Sariling kalooban ng naglilingkod sa Diyos. Sabi ni Pablo, yun daw mga taga-Macedonia, ayon sa kanilang kaya. Kuminsan, higit pa sa kanilang kaya, nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Pwede hindi dinidiktahan. Yan po ang aral na nasa iglesia totoo. Sa sarili mong kalooban ka aabuloy. Hindi kagaya sa Katoliko, no? Sabi ko nung minsan, kausap ko yung pare, si Padre Magtoto. Kayo ako, sa inyong iglesia, mayroong bayad ng binyag, may bayad ng misa, may bayad ng kumpin, may bayad sa, sabi ko,
Hindi mamayad yun, kapatid. Sabi, yun ikay abuloy. Hindi, ang abuloy walang presyo. Ang maalang magbigay ng presyo, yung mga abuloy. Ito ang binyag may 400. Paano abuloy yan? Yun ang ibig ko sabihin, mga kababayan. Hindi para atakihin ng Katoliko. Hindi po para ipaliwanag at ipakita sa inyo ang katotohanan nasa Biblia. Na ang aguluyan sa iglesia totoo ay ayon sa pasya ng puso mo. Halimbawa, merong lokal na sabi ng kapatid na diakono, bumili naman tayo mga kapatid ng kurtina para gumanda-ganda naman yung ating lokal. Pusa nila yun, ano? Sabi ng diakono, magkano ba kailangan natin? Siguro ikaw, mga 1,000 para lagyan natin ng kurtina yung lokal, para maganda. Para huwag tayo nakikita sa labas pagka nananalangin tayo. Bawal ni Cristo yun. Naglagay sila ng kurtina. Mga 1,000 raw. Sabi ng diakono, di pagkati-hatian natin, sabi sa mga kapatid, wala naman akong malay doon. Kasi hindi naman ako bibili, hindi naman ako gagastos. Sila naman ang gagamit. Nagkaisa sila. Sila ang naglagay ng presyo, hindi tayo. Para natin ito, para maganap natin nang wala tayong duda, alinlangan, o inalang masama. Bakit? Ang sabi sa Biblia, bawa ikaw ang magpapasya, magkano iaabuloy mo. Sa atin po, meron kahon. Sa mga lugar, may kahon. Sa ibang iglesia, yung kahon, lumilibot. Parang sa Katoliko, meron parang bingwit na itatapat sa'yo. Sa atin, hindi po. Ikaw na mag-aabuloy ang pupunta sa kahon. Hindi yung kahon ang pupunta sa'yo. Kasi sa kapilya ng iglesia ni Manalo, tatapatan ka ng kahon. Hanggang hindi ka nagbibigay, hindi aalis yung tumatapat sa'yo, papahiya ka, magbibigay ka. Sa atin, hindi. Yung kahon nasa harap, bahala po sila na pumunta ron. Yung gusto kusang tumulong, bahala sila. Kasi yun ang nasa Biblia, 12:41 ng Marcos. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman at minasdan kung paanong inihubulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman. At maraming mayayaman ang naghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng baho at siya'y nagpulog ng 2 lepta na ang halagay halos 1 beles. Lumapit ang isang babaeng bao, naghulog ng 2 lepta na ang halaga halos 1 beles. Napakaliit ng abuloy ng babaeng bao. Pero siya lumalapit dun sa kahon. Hindi yung kahon na lumalapit sa kanya. Nakikita niyo pagkakaiba, mga kapatid. Yung kusa, ikaw ang lalapit sa kahon, hindi ikaw ang lalapitan ng kahon. At pagka hindi ka nagbibigay, hindi aalis yung kahon. Mag-observa kayo sa iglesia ni Manalo. Ang kahon ay itatapak sa'yo. Sa amin po hindi. Sa atin, yung mga nag-aabuloy, sila ang nag-uulog sa kahon. Ayan. Ngayon, sa ibang iglesia, ang ginagawa pa, lalagay mo sa sobre. Tapos lalagay mo ng pangalan. Bakit may pangalan? Para matuklasan ng pastor kung nagbigay ka ng marami o hindi. Pag inaakala niyang mayaman ka, at kung binigay mo, sasabihin sa'yo, hindi ka tapat sa pag-ika po, kapatid. Ang mangyayari, darating sa'yo ang sumpa ng Diyos. Kasi ikaw ay nagnanakaw sa Diyos. Di mo binibigay ang ikapo. Nagnanakaw ka. Sabi, hindi naman utos yung ikapo ngayon, mga kapatid. Yung ikapo, utos yun sa panahong Israelita. Sa panahong Kristiyano, ang utos, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya yung mga kapatid, nagbibigay sila ayon sa pasya ng puso.
paano mangyayari doon sa kanilang pinasya. Kukolektahin po yun. Paano ang koleksyon? Yung pong koleksyon, sila ang maglalagay sa kahon, hindi ilalapit yung kahon. At yung pagkolekta, kalooban ng Diyos yun. 16:1 ng unang Korinto. Ngayon, tungkol sa koleksyon sa mga banal, ay gawin din naman ninyo gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Ayun, sabi ng Biblia, sabi po ng salita ng Diyos, tungkol sa